Nagpupuri kami sa iyo, Hari naming Heso Kristo. Ang pagdamay mo sa tao ay talagang patotoo na kami minamahal mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon din ay binilangan nila siya ng 30 salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang libadura. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa?" Sumagot siya, "Pumunta kayo sa lungsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanyang ganito ang ipinasasabi ng guro, malapit na ang aking oras. Ako at ang mga alagad ko'y sa bahay mo kakain ng hapunang Pampaskwa." Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Nang gabing yaon, dumulog sa hapag si Jesus kasama ang 12 alagad. Samantalang sila'y kumakain, nangusap si Jesus, "Sinasabi ko, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin." Nanlumo ang mga alagad at isa't isa'y nagtanong sa kanya, "Ako po ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba na magkakanulo sa kanya. Mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon." Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, "Guro, ako po ba?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules Santo, huling araw o ang araw bago po ang pagdiriwang natin ng tinatawag na Paschal Triduum na magsisimula ng Holy Thursday, Good Friday at yung Pasko ng Pagkabuhay. Mahalaga po yung mga araw na iyan. Ngayon, Miyerkules Santo, ito po ay tinatawag din na Spy Wednesday. No? Spy Wednesday dahil ang sabi nga sa ating Ebanghelyo, mula noon, humahanap na si Judas ng pagkakataon para maipagkanulo si Jesus. Yung magandang mapagnilayan, no? Na nung binabasa ko rin ito, sabi ko, ano bang nangyari kay Judas? Bakit siya nakipagkita sa mga saserdote at nagsabing ano ang maibibigay kung sakaling sabihin sa kanila kung nasaan nga si Jesus? Dahil nitong mga nakalipas na araw, ipinapahanap na ng mga Pariseo at mga punong saserdote si Jesus dahil nga para sa kanila, nilalapastangan ni Jesus ang mga
ang Diyos sa pagsasabing siya ay anak ng Diyos. At dahil sa kanyang pagbuhay kay Lazaro, nangangamba sila na mawala o maubos ang mga kasapi sa kanilang pananampalataya, ang mga Hudyo. Dahil sabi nga, marami ang umaalis sa pagiging Hudyo at umaanib o sumusunod na kay Kristo, kaya gusto na nilang ipapatay si Jesus. Kaya ngayon, si Judas na kahapon ang ginamit na ebanghelyo mula kay San Juan. At sinabi ni Kristo na tandaan ninyo, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. At ngayon sa ebanghelyo ni San Mateo, bago yung tagpong iyon, ay kumbaga bumalik muna, bakit nasabi ni Jesus ito? So, sa kwento ni San Mateo, nakipagkita na si Judas bago pa yung araw ng kanila pong huling hapunan. So, nakipagkita na at sinabi na sa halagang 30 pirasong pilak ay kanyang minamanmanan at inire-report sa mga punong saserdote ang bawat galaw, kilos o lugar na pinupuntahan ni Jesus. Kaya naging espiya si Judas para sa mga Pariseo at mga saserdote na ayaw kay Jesus. Pero ganun pa man, hindi lingid kay Jesus ang iniisip o binabalak ni Judas. Pero hindi niya ito hayagang ipinahiya, kundi ipinahayag lang din ni Jesus ang kanyang kalungkutan o ang kanyang frustration na sabihin niyang isa sa inyo ang, sabi nga isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. Masakit ang ipagkanulo. Masakit yung bitawan ang inyong pagiging magkaibigan dahil lamang sa pera. Kaya nga, ito yung mga ugali ng pagiging Judas. Di ko alam, no? Dahil nga si Judas ang tagapag-ingat o tagahawak ng kanilang koleksyon o donasyon na ibinibigay sa kanilang grupo. So ano bang pangangailangan ni Judas? O kaya meron bang nasabi si Jesus sa kanya para umabot sa punto na ipaghudas niya si Jesus, ipagkanulo niya si Jesus? Ano bang nagawa ni Jesus sa kanya para umabot siya dito? Sa tingin niyo po kaya? Kasi parang wala akong kahit basahin mo ang Biblia, wala ka namang mababasang kung ano man na ginawa ni Jesus na masama. Ano ba, nabaon ba sa utang si Judas? Nabisyo ba si Judas? Para magawa niya ito, matindi ang kanyang pangangailangan sa pera? Na siya rin namang katotohanan sa mga nangyayari sa atin ngayon, sa mga krisis na ito, minsan mauuwi din lagi sa pera eh. Puro pera, no? Ang nagiging dahilan. Pera ang nagiging dahilan ng alitan ng pamilya. Pera ang nagiging dahilan para magkahiwa-hiwalay at payagan natin na maputol ang ating ugnayan. Yan ay ugaling pagiging Judas. Na maging ang relasyon natin sa Diyos ay handa nating isuko, handa nating ipagpaliban dahil lamang din sa pera. Madalas nga, di ba, kapag mayroong mga bigayan ng mga ayuda, ang mga tao wala sa simbahan, nasa pila ng ayuda. Hindi natin tinatanggi na kailangan natin ng pera, pero kung aabot sa punto na handa nating ipagpalim at isuko ang ating pananampalataya dahil sa pera, yan ay kasalanang Judas.
So, masakit po, bagamat kay Kristo, sabi nga, masakit ito para kay Kristo, pero hindi niya hinayaang ipahiya si Judas, hindi niya hinayaang i-expose si Judas at magalit ang mga alagad, ang iba pang alagad sa kanya. Hindi inunawa pa rin at yung kanyang pasensya ay talagang ibinigay. Yung pagmamahal na nararapat pa rin kay Judas, ibinigay pa rin ni Jesus sa kanya. Dahil hindi pwedeng mahadlangan o mapanghinaan siya ng loob dahil lamang dito. Kasi maaring ayaw niya na. Kung tayo, halimbawa, kung makaranas tayo ng panghudas, marami sa atin marahil ang hihinto na, magwawala na, magagalit na, susuko na lang sa buhay. Pero hindi ito ginawa ni Jesus. So sana po, kung sakali na mayroon tayong mga ganitong karanasan, sana kung makita natin ang kamaliang ginawa natin katulad kay Judas, may panahon pa ulit para tayo po magsisi. Kung sakali namang tayo ang nakaranas na ipinagkanulo, nawa katulad ni Jesus, maging malawak pa rin ang ating pangunawa. Minsan, classic man, pero ang sinasabi natin, pera lang yan. Pera lang yan. Madaling maubos ang pera, madaling palitan ang pera. Pero yung pagkakaibigan, yan ay isang kayamanan. Amen.